Kinshe, nagustuhan Montag ba? Pinsiao, huwag kang magmadali. Ano? Ayaw mong iwan yung baboy mong 200 kilo? Ano ba, gusto ka o yun eh. Baby, ang ganda ng suot mo, nakakalibog. Hindi ko na mapigilan. Wala pa akong natatanggap na bulaklak, kapag may bulaklak pwede na. Huwag kang katulad niya, walang romance. Pagkatapos nitong huling delivery, makakauwi na ako ng maaga. Kasama si Xiaoqiu, alis na. Magandang balita ngayon. Balita sa Wadu, ang pinakamayaman sa Wadu na si Lindong, ay naghahanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Lin Wanner. 300 kilong tabatsoy, walang kwentang baboy. Kahit magkano ang ibayad, walang gustong magpakasal. Boss, yung order number 11, tapos na ba? Puro ka rush, ikaw lang ang mahilig magmadali. Sana hindi na lang ako nagbukas ng tindahan, malas. Tingnan Montag, bago, tua. Kapag nasira, hindi ko babayaran. Sana bukas, bumaba na ang timbang ko. At dumami ang pera sa bangko. Huwag naman sana katulad noong nakaraang taon, baliktad ang nangyari. May nagre-request ng rush order. Hindi na aabot. Sa hagdan na lang. Kuya, ito na ang huling delivery ko ngayon, tulungan mo naman ako. Sinabi ko na sa'yo, kapag suot mo yung uniform, sa hagdan ka lang dapat dumaan. Xiaoqiu, ikaw. Dupeng. Hindi yan ang inisip mo. Pakinggan Montag muna ako. Baby, tapos ka na ba? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sino siya? Si Pinsiao ang investor ng bagong pelikula. Nandito lang kami para pag-usapan ang collaboration. Huwag kang masyadong selos, Pinsiao. Nandito siya para i-audisyon ako bilang leading lady. Audition. Sa hotel pa talaga nag-audition. B-boy, hindi ka bagay kay Jinki. Umalis ka na, huwag mong istorbohin ang lakad ko. Mga hayop. Dupeng, huwag kang masyadong bastos. Ilang taon ka nang nagde-deliver, wala ka pa ring ipon. Hindi ka pa rin pumapayat, nahihiya ako kapag kasama kita. Pamilya ako ng mga Jin, magpakalalaki ka naman. Selos lang ako. Wala akong pasensya. Tapos na ang order. Hanggang dito na lang ang ating food delivery. Ngayong araw, ang kabuwang kalori burn sa pag-akyat ng hagdan ay 0.5 kilo. Reward ay 500,000 pesos. Pagmamas ay paragamit na reward. Mas maliit number, mas malaking reward food. Mas mataas na reward sa pagbabawas ng timbang. Bet portion pass and enroll na. Nag-credit ang 500,000 pesos. 100,000. Totoo pala. Kapag nagbawas ng timbang ang mga malalapit sa iyo, makakatanggap ka ng reward. Ang pinakamayaman sa Wadu, si Lindong. Nagbukas ng public recruitment para sa manugang para sa kanyang anak na si Lin Wanner. Mga manonood, ang pinakamayaman sa Wadu na si Ji Lindong. Ngayong araw ay nagbukas ng public recruitment para sa manugang, pero hanggang ngayon, wala pa ring nega register. Ano ba ang nangyayari? Bakit wala pa rin pumapasok? Wala talaga. Ang punto, ang tagal na ninyong naghihintay. Ngayon, wala talagang isa man lang. Ayon sa mga tsismis, ang anak na si Binibining Lin Wanner, simula sa 300 kilo, magulong pamumuhay, masamang bisyo, mantika ang mukha, wala bang kahit isa ngayong araw. Ang may gusto kay Binibining Lin, hintayin natin. Ikaw. Kaninong reporter ka? Tumigil ka. Bubugbugin kita ng aking tungkod. Huwag kang alis.
Bitawan mo ako. Ang anak ko ay napakabait at maganda. Paano walang pumapasok? Imposible ito. Ano ba ang nangyayari? Siguradong mali ang oras na inanunsyo ninyo. Bibia? Hala, tingnan ninyo. May nagre-register na. Tanong ko lang, ito ba ay? Oo. Alam ko. Tito Lin, gusto ko lang i-confirm. Talaga bang 300 kilo si Binibining Lin? Ano ba ang ibig mong sabihin, binata? Hindi dapat husgahan ang itsura. Tama. Hindi mo naman dapat masyadong mataas ang standard, di ba? At saka, huli na para magsisi. Mga tauhan, ihatid ang manugang sa bahay. Mga manonood, napili na ang manugang ni Lindong. Ito na siya. Sandali lang. Ang binatang ito na may katumbas na bigat. Wala namang 300 kilo ito. Kamusta? Pare, sino ba talaga ang nagkalat ng chismis na 300 kilo ang anak ni Lin? Grabe, nakakamatay talaga ang chismis, pare. Ang ganda ng katawan niya, paano ko siya papapayat? Bata, sorpresa BA? Hindi mo inaasahan to? Sa buong buhay ko, Lindong, paang naglalakad ako sa manipis na yelo. Nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon dahil sa pagiging maingat. Ikaw, hindi ka takot sa sismis, hindi ka humuhusga sa itsura. Nakapasa ka sa pagsubok ko, karapat-dapat kang maging manugang ko. Ikaw pala yung nagkakalat na 300 pounds siya. Tama ba to? Ella Lin, Tito Lin, sa tingin ko, kami dalawa. Hindi bagay ang sukat, paalam. Teka, kausapin mo ako. Kausapin mo siya. Sabi ko na nga ba, hindi tama ang sukat. Ang paraan ko sa pag-ibig, hindi niya kayang tanggapin. Basta't mabuti ka sa akin, walang problema ang iba. Kaya kong tiisin ang mga chismis ng tatay ko, hindi ako naniniwalang. May hindi ko pa kaya. Totoo. Ito, hindi ko kaya. Suot mo yan, talagang hindi ko kaya. Hindi naman hay, end ang gym niyo. Ano BA yan, kahit sino na lang. Pasensya na, Kin. Naistorbo ka sa pag-ehersisyo. Parang pamilyar, hindi ba ito yung lalaki sa balita kahapon na nakapangasawa sa anak ng pamilya Lin? May issue kayo. Niloko niya ako. May kasintahan ka? Ikaw. Hindi ba ikaw? Ang ibig kong sabihin. Siya at yung babaeng yon ang nandaya sa akin, kaya kami naghiwalay. Eh di ako na talaga ang baboy. Hindi, paano ka nakita ng pamilya Lin, baboy ka? Makipagsabayan sa ganitong klaseng tao sa GYM. Ang baho ng mantika, ayoko na siyang makita. Pasensya na, commercial club kami. Kung walang pera, hindi pwede. Ano, paalisin mo kami? Ate, mukha kang may kakayahan, medyo presentable ka naman. Bakit mo kailangang gawin yan? Kung wala kang pera, pati ba naman sa baboy kikita ka? Ano nang sinabi mo? Sarahan mo ang bibig mo, nagbayad kami para makapasok. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, ireklamo kita. Sino sa buong lungsod ang hindi nakakaalam kay MS Lin na 300 pounds na babae at manyak? Mukha namang hindi ka rin maganda ang ugali. Niloko ang posisyon ng malalakihang asawa ng pamilya Lin.
Tapos lumabas pa para humanap ng ganitong babaeng kalye. Ipatawag mo sa akin ang boss niyo. Bakit mo ipapatawag ang boss? Papanoorin kayong dalawa? Pambiro ba itong panglalakit babae? Kuya Du, huwag mo nang ipatawag ang boss. Ang club na ito ay sa ilalim ng tatay ko, subalit. Bakit ko hindi naalala na may naakwar kaming kahiyahiyang kumpanyang ganito? Dupeng, ikay gumastos ng malaki. Saan mo nakita ang ganitong maliit na artista? Hindi mo makalimutan si Jinkyu? Inhaw, sabihin ko sa'yo, huwag mong maliitin ang tao. Para kang batang 3 taong gulang, laging may parespeto sa bibig. Kung gusto mong rumespeto ang iba, magpakita ka muna ng pera. 1,000 bawat klase, imikro mo muna sa akin ang 100 klase, para makita ang kakayahan. Sisingilin mo ako. Ikaw talaga namumulekta ng bayad sa sarili mong boss. Wala kang patutunguhan, sabihin ko sa'yo. Dali-daliin mo na yung kliyente mo, mag-ensayo na tayo ng magkahiwalay. Ang 1 minuto ko ay nagkakahalaga ng 50,000 pataas pababa. Wala akong oras para asikasuhin kayong dalawa. Qin Xiao, tingnan mo, inaapi niya ako. Tapos ka na sa pagtakbo mo, kaya nakikipagplastikan ka na. Kaya pala ayaw sa iyo ni Jinkyu. Tol, makinig ka sa kuya, ang lalaki, dapat mayaman o. May pagkaunawa sa sarili. Katulad mo, walang pera at mahilig magpangga. Hindi mo ba naisip kung bakit gusto ni Jinkyu na sumama sa akin? Ang girlfriend mo, karapat-dapat na lumayas sa iba. Walang pera. Ang girlfriend mo, karapat-dapat na lumayas sa iba. Naiintindihan mo? Naiintindihan niya. Siyempre, hindi ba't ang girlfriend niya ay nakuha mo? Qin Xiao. Marami akong pera, kayang-kaya kong bumili ng klase. Ngunit hindi ako magpapakatanga. Wala akong ibibigay na kahit piso sa inyo. Hindi kaya ang magbigay, ayaw pang aminin, nakakadiri talaga. Warner, gusto mo pa ba ang shop na ito? Ayaw ko na. Ipatawag mo sa akin ang manager ng shop ninyo. Sino ang nagkakagulo? Anong nangyayari? Tingnan ko kung ano talaga ang nangyayari. Ang 2 taong ito, nag-ehersisyo sa isang espasyo kasama ko. Nagpaparamdam sa akin na mura ang hangin dito. Isa, tanggalin. Ang isa, palayasin. Salamat. Manager, tingnan mo, pinipilit niyang guluhin ako at si Qin Xiao. Aksyonan mo ba o hindi? Qin Xiao, kung may problema, tawagin mo ako. Nadumihan ang mata mo, na-stress, nasira ang mood. Hindi ba't pinahiya nito ang club ko? Ikaw ba ang nagkakagulo? Nagpa-member card ka ba? Hindi. Eh bakit ka nagpapangga? Alam mo ba kung sino ito? Hinaharang mo ang kita ko? Gagrasahan kita ng taba mo. Liang Yufu, hindi ka ba nanonood ng balita? Talagang gagrasahan mo ang lalaki ko. Isang spoiled na rich kid ka lang. Gusto mong mamatay? Hintayin mo, balang araw magbubukas ako ng tindahan para patayin ka. Warner, ang manager mo, laging may magandang kinabukasan. Ano man ang mangyari, susubukan kong tiisin ka. Tara na. Boss, ingat po sa paglakad, madulas. Liang Yufu, nababaliw ka na? Zinaktan Montag ako? Qin, tigilan Montag na. Hindi mo kaya ang gwapong to. Hindi ko rin kaya. Delivery rider lang Zia, hindi ka o kaya. Pero ikaw, ngayon ko lang naalala, mga tauhan. Itapon siya, ikaw. Kabuang kalori buwan gayon, half kilo. Reward, 1,000,000. Kalori buwan NG girlfriend, 0,05 kilo. Nakatanggap ng reward, 1,000,000. Parang nalugi ako. Kasya na, tama na ang sukat. Ngayon wala ka ng dahilan para umalis. Tara, uwi na.
Warner, hindi ba't may dala kang kotse? Bakit hindi na lang ikaw ang magmaneho? Ayoko, gusto kong sumakay sa kotse mo. Warner. Bakit hindi na lang tayo magpakasal? Isa, dalawa, isa. Jinky. Tito, tita, bakit kayo pumunta sa bahay ko? Ipinagbili na namin ang bahay. Huwag ka nang bumalik dito. Baboy ka. Anong ginagawa mo diyan? Hindi mo ba nakikita na may ginagawa kami? Lumabas ka. Tito, tita, bahay ko ito. Bakit niyo ipinagbili ng walang paalam? Ang bahay ko. Bahay ng anak ko ito. 5 taon kayong nag-date. Binigay niya sa'yo ang pinakamagandang panahon niya. Wala kang hiya na makipag-break at humingi pa ng bahay. Tita, bakit hindi mo siya tanungin kung bakit kami naghiwalay? Nakita ko siyang pumunta sa hotel kasama si Ginhaw. Anong klaseng tao si Ken? Ikaw naman, ano kabia? Nagpupunta kami sa hotel para pag-usapan ang negosyo. Kailangan pa bang magpaalam sa'yo? Sinusunod mo lang ang sinasabi niya. 5 taon nating relasyon. Hindi kayang pantayan ng isang salita niya. Paano mo kinakausap ang anak ko? Ang laki ng karangalan mo na maging boyfriend niya. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso ng anak ko, hindi kanya mapapansin, baboy ka. Paano kanya magugustuhan? Ulo mo'y pang baboy? Tingnan mo sila, tapos tingnan mo sarili mo. Tingnan mo ang kapitbahay na dalauli, wala man lang pera. Matabat pangit, pati ang trabaho mong walang kwenta. Hindi ka lang walang mukha, nakakahiya ka pa. Nahihiya na sa mga kamag-anak. Sa tingin ko, ang bahay na to, hindi lang para sa anak ko. Kailangan mo pang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Nakakahiya ako. CJ. Jinky, mula noon na hindi ka pa-graduate. Ako na ang gumagastos sa tuition mo, pagkain, at lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng binigay ko sa'yo, pinakamaganda. Sige na. Umalis na kayo sa bahay ko. Ayaw ko nang may kinalaman sa inyo. Mali ka, una, ang bahay na to, binili mo para sa akin. Pero nilagay mo pangalan mo. Pangalawa. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ako ang luluhod sa'yo. Lumuhod ka at humingi ng tawad, tapos maghiwalay na tayo ng maayos. Pwede kitang patawarin, pwede pa tayong maging magkaibigan. Ang bait mo naman. Hindi ako luluhod kahit mamatay ako. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Ziga, tawagan Montag. Ang pamilya ni Kinshao, pangalawa lang sa lungsod. Walang makakatalo sa kanila. Hindi lang balang kwenta, tangga kapya. Sayang lang ang oras sa'yo, anak. Ito ang kontrata ng paglipat ng bahay, at ito, ang kontrata ng kusang pagbibigay. Pirma Montag. Akala ko wala na tayong problema. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Basta dalhin mo lang yung 2 matandang yan palabas ng bahay ko. Ikap, Pwede kong kalimutan lahat. Sino ang tinatawag mong matanda, Dupeng? Kung hindi mo pipirmahan ngayon, Tatawagan ko agad si MR Lindong. At sasabihin ko na niloloko mo si MS Lindwinner. At may iba kang babae. Warner, respetuhin mo siya. Ngayon mo lang naisip respetuhin si MS Winner nung dinala Montag ang ibang babae sa club. Bakit hindi mo naisip na mali yun? Akala mo ba? Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Ang bahay na to para sa asawa ko. Hindi kayo karapat-dapat dito. Sayang lang ang oras sa isang baboy. Dupeng, pipirmahan mo yan ngayon o hindi? Pipirmahan Montag. Yan kahit ayaf Montag. Panaginip mo yan. Kahit mamatay ako, hindi ako pipirma. ikap. Kung hindi ka pipirma ngayon, tatawag ako kay Kinshao. Isusumbong kita. Kung wala lang yang bahay, akala mo may magkakagusto sa kanya? Nasaktan Kano? Nee, tingnan Montag, tu, kawawa naman, yung b-boy. Kung malaman ng mga lin na hindi ka tapa, pwede nilang pakuluan ang balat mo. Bilisan mo. Kung hindi, ipapakita ko sa mga lin ang kasuklam-suklam mong ugali ngayon. Nakita na. Talagang nakakadiri. Lumabas ka. Nakita na, talagang nakakadiri. Lumabas ka. Anak, ito si. Hindi ka rin alam. Ikaw yung kilalang-kilala sa Huadu. Sekretary ni MS Lin ng pamilyang Lin, di ba? Ako ang biyenan ni Kinshao ng pamilyang Kin. Kumusta po? Maayos ba si G. Lindong? Ikap. Kuya Du, okay ka lang? Okay lang. Paano nangyari to? Talagang okay lang ako. Nahulog lang ako at nabunggo ang ulo ko.
Huwag kang mag-alala sa akin. Parang ginagawa mo akong. Kailangan kong mamatay para maging tama, di ba? Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin yan. Ako na. Kakayanin kong tumayo. Siya, yung sinasabi ni Qin Shao na traitor. Tumigil ka. Ang lakas ng loob mo. Dalawa lang yang walang kwentang bodyguard mo. Para kanino ka nagpapanggap? Hindi mo ba alam ang estado ng pamilyang Qin? Magiging asawa na ng panganay na Pin ang anak ko. Anong klaseng kapangyarihan yan, Dupeng? Kailangan mong magpaliwanag sa anak ko ngayon. Sampalin. Ikaf, huwag kayong magsalita ng walang paalam. Hindi nyo ba naiintindihan? Ayan, sinabi ko na dapat respetuhin. Hinampas mo ang nanay ko. Luslos ka, wala ka ng pag-asa. Siguradong ipapalunod kayong dalawa ni Qin Shao sa kulungan ng baboy. Alam mo ba kung sino ang panganay na Lin? 300 libra na babaeng manyak, mataba ang mukha, mabagsik at unpredictable. Walang sino man sa Wadu ang mga hasnagalitin siya. Kahit ang mga tauhan niya ay nasugatan o napinsala. Maghintay kayo sa kamatayan nyo. Honey, kumpirmahin mo. Hindi mahalaga sa iyo ang tatlong to, di ba? Siya yung nagloko sa akin. Ikaw pala si Kuya Du. Yung walang utang na loob na ex mo pala. Lumabas para magloko, nagnakaw pa ng bahay. Dinala mo pa magulang mo para manggulo. Ate, naghihirap ka na ba? Ikaw ang malandi, pamilya mo rin. Pokpok ka. Mukhang hindi ka matututo hanggat hindi ka nasasaktan. Tatawagan ko na si Pin para kausapin ang pamilya Lin. Tawagan mo, hintayin kita. Babi, sinaktan ako ni Dupeng at ng kasabwat niya. Hinablot bahay kao. Zinaktan PA nanay kao. Bigyan mo ako ng numero ng pamilya Lin. Papatayin ko sila. Natanggap ko. Mahal kita, baby. Ayos. Grabe ang koneksyon ni Qin, Dupeng. Kahit magsisi ka ngayon, huli na. Hindi namin kailangan yang sirasirang bahay na yan. Kapag sinabi namin kay Miss Lin, siguradong makakakuha kami ng bahay. Hello, Miss Lin. Ako ang nobya ni Qin. May sasabihin ako, may nakita akong kasabwat na ng babae kasama ng asawa mong pabuhat. Nakita kao mismo. Hello, ako si Lin Warner. Hindi pwedeng mangyari yan. Paano ka naging Lin Wenner? Imposible. Huwag kang makunwari, ang Linwaner ay. Mataba dapat, yun. Papa, paano yang cellphone? Mag-isip ka ng paraan. Hay hindi ko alam eh. Hoy, sino ka talaga? Close na close si Qin kay Linwaner. Hahap ka sa amin na nagpapanggap na mayaman? Ang lakas ng loob mo. Alam ka una, yang cellphone. Kailan talaga yan? Pero sabi ni Qin. Hindi lumalabas ng bahay si Lin Wenner. Mga katulong lang ang gumagalaw, ikaw. Katulong lang na may daladalang cellphone ni Lin Wenner. Kaya pala, sino bang bulag ang magkakagusto sa'yo? Nanakaw mo pala ang lalaki ng amo mo. At isa ka pang walang kwenta. Kaya pala simulat sa pool, pera lang habol nyo. Kaya nyo ako inapi. Siyempre, kung may kaya ka lang kahit 1% ni Qin. Alis na ako agad. Sa totoo lang, wala kang kwenta kundi ang title mo. Hindi ka naman lalaki. Mukhang. Ang tunay na pagmamahal mas mababa pa sa debit card. Ito ang pinakamataas na card na nangangailangan ng pagsusuri ng asset. Dupeng, paano mo nakuha ito? Impossible, isa lang siyang hamak na empleyado. Tiyak galing ito sa mga Lin. Sa sarili niya, hindi niya ito makakamit kailanman. One Earth. Para ito sa bagong bahay natin, ang password ay birthday mo. Mula ngayon, sa'yo na ang sweldo ko. Kuya Du, Ginagamit mo lang ang kaunting pera mula sa mga Lin para magyabang. Jinkyu, lumabas ka na ng bahay ko. Mula ngayon, wala na tayong pakialaman. Duping, kung hindi mo ibibigay sa akin ang bahay na ito ngayon, magsisisi ka, ako at si Qin Shao.
Sa tamang panahon, isusumbong ka namin kay Miss Lin. Ito ang bahay ko, paano mo inilabas ang mga gamit kanina? Ganoon din ang gagawin mo para ibalik. How, inapi ako ni Dupeng. Ako ang babae mo kung malaman ito ng media. Anong gagawin mo? Sige Bobby, bibilhan kita ng bahay. Huwag ka nang umiyak. Nalaman ko na ang totoo tungkol sa babaeng iyon. Ano pang direktang kamag-anak ng mga Lin? Wala naman talaga siyang kinalaman. Kaya isa lang siyang impostora. Huwag kang mag-alala, itong bagay na ito. Tiyak na pagbabayarin ko silang dalawa. Kung ganun. Pagkatapos ng ilang araw ng masusing pagsasama, tatay. Bagay na kami. Nahirapan ka na anak. Mukhang maganda ang ugali ng batang ito. Kitang-kita ang saya mo. Mainit na mainit ang pagmamahalan ninyo. Tatay, ano ba? Dahil pumasa ang anak ko sa iyong pagsubok, bukas, ipapahayag ko na ang inyong engagement. Tito Lin, hindi pa pwede ang engagement ngayon. Ano? Tito Lin, Warner, alam kong wala kayong kailangan. Pero hindi pwedeng wala akong gagawin. Kailangan kong magtagumpay sa negosyo para kayo ni Warner. Hindi na kayo mag-aalala. Pero ang negosyo ngayon, mahirap pasukin. Hindi mo pwedeng hintayin ng anak ko ng matagal. Tio Lin, Warner, narinig mo ang asul na buwan. Masakim na nagsasanay ng asul na buwana. Ako si Dupeng, isang lalaking nagtagumpay sa huli. Dahil araw-araw akong gumagastos, nabubuluhan ako. Ang pera ko parang may kakayahang dumami. Patuloy na tumataas, araw-araw akong pinahihirapan. Ang yabang mo. Ang sakit, sobrang sakit, ramdam ko talaga. Gusto nyo bang maging katulad ko? Ikaw, sabihin mo. Isipin mong mabuti. Kung gusto mo, kapatid at pamilya na kita. Sabihin mo ng malakas. Gusto ka o. Ikaw ang mag-ensayo, ako ang magbibigay ng pera. Simula tayo bilang magkapatid. Pera sa ensayo lang, 100% fat loss. 1 kilo, 10,000. Kung kapatid ka, ensayuhin mo ako. Warner, salamat sa pagpapaubaya ng club sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pagbabayarin. Gusto ko lang suportahan ang asawa ko. Magsisimula na ang ribbon cutting. Sana maganda ang opening mo, mahal. Boss 2, Boss Lin. Hindi maganda ang opening ha. Manager Layang, bakit ka nagsasabi ng masamang pangitain sa opening? Si Kinhao ay nagbukas din ng club sa tabi. Ngayon din ang opening nila, malamang dahil sa away natin dati. Manager Liang, nagalit siya sa atin. Ilang araw lang, naging aso ka na pala. Inga, isa ka namang kilalang club sa fitness industry. Bakit ka sumasama sa delivery boy na ito? Ono ba yung greedy blue moon mo? Boss 2, ang ganda ng design ng club ni Kinhao. Mura pa ang presyo, delikado tayo. Halatang gustong tayo ipahama. Tama ka. Sinabi ko nang papatayin ko kayo, si Kinhao. Et tutu pa rin ka o yan. Kinhao, okay lang kung mag-promote ka ngayon. Pero huwag kang magulo. Huwag kang magkamali. Una, pinahiyamontag ako kay Liang Yufu. Pangalawa, kinuha mo ang bahay ng mahal ko. Ako si Kinhao, hindi ako nagpapatalo. Ngayon, hangan ko ang pinto mo. Hindi ko kayo papayagang magbukas. Kasalanan niyo yan. Babalaan kita, huwag kang magmalabis. Tumahimik ka. Noong nakaraan, nagkunwari kang si Miss Lin.
Pinahiya mo ako, hindi pa kita pinaparusahan. Kinhaw, huwag kang bastos. Ngayon, pareho tayong nagbubukas. Kung gusto mong makipagkumpetensya, handa ako. Handa ako. Baboy sa suite, yung pera mo sa bulsa. Hindi sapat para buhayin ang isang pato. Yung paon ko lang, koyang-koyo kang turukin. Ang pamilya Kin, milyon-milyon ang kita kada minuto. 3 milyon, parang laro lang. Sa laki mong yan, anong laban mo sa akin? Kinhaw, sobra ka na. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kang masyadong masaya. Ang anak ng pamilya Kin ay talo ng baguhan sa negosyo. Baka mapahiya ka sa pamilya Kin. Ang yabang mo, babaliin ko yung mga ngipin mo. Akala Montag mananalo, yang basura na yan? Mas kilala ko siya kaysa sayo. Tawagin ang lahat, huwag ninyong iwanan kahit isang kliyente sa kanila. Opo. Ano ba yan? Bawal pumasok. Pumunta kayo sa kabila. Bawal dito, umalis kayo. Paano ninyo ito ginagawa sa mga kliyente? Ito na ba ang sapilitang pagbili? Boss 2. Talaga bang tapos na tayo ngayon? Grabe na talaga ito. Kinhaw, ang kliyente ay may sariling pagpipilian. Paano mo sila pwedeng pilitin kung saan sila gagastos? Sasabihin ko sa iyo, araw-araw ako makakapagtawag ng daan-daang tao para hangin ang pinto mo. Ngayon, lumuhod ka kasama ng mga empleyado mo at tumahol na parang aso. Kung hindi, wala kang makikita kahit isa. Gumapang ka. Kasama ang mga empleyado mo, gumapang kayo ng 10 ikot sa club. Pagkatapos, palalayain kita. At itong taong ito, siya ang unang aso na gagapang sa harapan. Pinshaw, siya ang pinakamalupit sa akin noon. Pinakamalupit talaga. Alam ka una, baby. Anong hinahang mo? Pareho kayong gagapang. Anong nagmamadali? Kinhaw, ngayong talo ako, gagawin ko ang lahat. Kung ikaw ang matalo, gagapang ka pabalik. Anong laban mo sa akin? Ang alam mo lang ay mag-deliver ng pagkain. Marunong ka ba magnegosyo? Sasabihin ko sa iyo, ang club ko, parehong dekalibre ang dekorasyon at mga kagamitan. At ang presyo ko, 3 bises na mas mura kaysa sa iyo. Sabihin mo, paano ako matatalo? Duping, matagal na tayong magkakilala. Ngayon, kung luluhod ka, pwede kitang gawing alalaki ni Kinshaw at maglilingkod sa amin. Ang kita mo ay mas malaki kaysa dati. Parang langit at lupa ang pagkakaiba. Hindi matatalo si Duje. Kadiri, yung ayaw ko na pinagmamalaki mo pa. Nagpapanggap ka pa sa harap ko. Sinobeng Bulag. Ano? To? Dito ba, yung tan lian lan yue? Pare, andito na ako. Pare, suntukin Montag siya, suntukin Montag. Oy. Kuya, Kuya, hoy. Magkapatid na tayo. 1,000 bawat kilo ang bawas, huwag kang mahiya. Hoy, kakalabas ko lang sa kabilang bahay, bumaba na ng 1 kilo. Ganito. Sa iyong 10,000, kunin mo. Matagal kitang pinalaki, ngayon lang nagamit. Sabihin mo kay inay, hindi ako walang kwenta. Nag-invest lang ako. Tuloy kayo mga bro, pasyon, Tara. Pasyon, dating na bro. Bro, nakapagpapawis ng 1 kilo, congratulations. Wealth Bank ending 00 Shamwalo, nakadeposito ang 500,000. Kinhaw, sa puso mo. Minamaliit mo ang mas mahirap kaya kahit anong gawin mo. Hindi ka magtatagumpay. Kinhaw. Hindi mo makukuha ang mga customer sa pamamagitan ng dahas. Kaya Kinhaw, matatalo ka, pwede ka nang umuwi. Talaga? Maliwanag na pandaraya, pero ang ganda ng pagkasabi. 1,000 bawat kilo. Imposible. Mga tauhan mo lang ang mga iyon. May butas ang plano mo, Tabachingching, sasabihin ko sa iyo. Darating na ang auditor ng chamber. Ngayon, hindi lang maubos ang pera mo, makukul ka pa. Iyan ang kapalit ng paghamon kay Ginoong Kin.
Dupeng. Binigyan kita ng pagkakataong maging utusan. Ikaw ang may gusto nito. Kapag nahuli ka ng auditor ng chamber sa Pandaraya, ikukulong ka kaagad, huwag mong isipin na dahil naging manugang ka na ng pamilya Lin at may kanting pera ka. Ay sosyal ka na, sasabihin ko sa iyo. Sa hap ko, tunay na panganay ng kilalang angkan. Bala kang kwenta. Alam mo palang strikto ang auditor ng chamber. Mabuti, pero alam mo ba kung sino nagtatag ng chamber? Sino nagtatag ng auditor ng chamber? Basta alam kong tatawagin ang auditor ng chamber. Pahulihin kayo sa Pandaraya, ayos na. Ang chamber ay chamber ng pamilya Lin. Ang auditor ng chamber ay auditor ng aming pamilya Lin. Ang aking nobyo, bilang miyembro ng pamilya Lin, lahat ng proyekto, ay sinuri ng auditor. Ang ibig mong sabihin, ipagmamalaki mo pa na ikaw si Binibining Lin 1er. Nandito mismo si Ginong Kin, nagpapanggap ka pa. Gusto mo bang mawala ang buhay mo? Walang utak. Ayoko nang patunayan ang parehong bagay ng 2 beses. Nakita mo, Takia, ang tanging pagkakataon na nagpakita si Miss Lin 1er ay sa birthday party ni MR Lindong. Ito rin ang tanging litrato niya. Alam mo ba kung sino ang kumuha? Siyempre ako, si Qin Hao. Ang litratong ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Gaano karaming media ang gustong bilhin ito sa akin? Kaamihan ay naririnig lang. Pero ako, si Qin Hao, ay nakita ang kanyang mukha ng personal. May impresyon, pagkatapos ng araw na iyon ay nagpakita talaga ako. Nagukunwari pa, ang 300,000 timbang na tabatsoy sa litrato. Ang tunay na si Miss Lin 1er, ikaw ay isang katulong lang ng pamilya Lin. Pasensya na, dati sinabi kong isa kang patay gutom, ngayon ay napatunayan na. Ikaw ay isang alagang manok. Dupeng. Peking pagpromote, pagnanakaw ng katulong, 2 kasalanan. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Engata. Dalhin ang taong ito sa Regulatory Board ng Chamber of Commerce. At itong alagang manok, ipasyal sa kalye. Gusto kong makita ng lahat, makita ng pamilya Lin. Kung paano ko alisin ang 2 peste na ito para sa pamilya Lin. Qin Hao, sana tanggapin mo ang pagkatalo at umuwi ka na. Kahit dumating ang regulatory board, ikaw lang ang huhulihin. Tangang-tanga lang ang magpapadala ng pera para bumili ang mga customer sa tindahan. Akala mo ba naniniwala ako sa iyo? Mahal, huwag na nating patulan ang mga ito. 2 langgam lang sila sa lipunan. Huwag na natin silang pansinin. Tama, hindi naman sila kapantay, wala tayong dapat tag-usapan. Hulihin. Qin Hao, panluloko sa negosyo, paninira sa kalaban. Takot pa sa patas na kompetisyon. Ganito ba ang paraan ng pamilya Qin? Gumagamit lang ng mga mababang paraan. At ikaw, Jin Q, kasabwat sa kasamaan. Nagkamali ako sa iyo. Noong bata pa ako, sinabi sa akin ng tatay ko, kung sino ang ayaw mo, gulpihin mo lang. Walang problema, dahil ang tatay ko ay apelidong Qin. Tingnan mo ang itsura mong walang kwenta, kahabag-habag na sense of justice ng mahirap. Ikaw, Nakakatawa talaga. Ano pang hinihintay, Montag? Ako pa ba ang gagalaw? Zugot! Dupeng, nandito na ang mga taga-regulatory board. Ngayon, kahit lumuhod ka sa akin ay wala ng saysay. Chan, Regulatory Board. Teacher, ano ang nangyari? Parang hindi kilala ni Supervisor Chen siya ah. Vice President Du. Vice, maligayang pagbubukas sa inyong 2. Young Master Qin. Bakit ang bite-bite ni Supervisor Chen sa kanila? Hindi ba siya ang mag-imbestiga sa kanila? Bakit niya rin iginagalang na tinatawag itong Vice President? Baka naman talagang... Walang kwenta yon. Anong kinakabahan ka? Alam ka una. Bilang baguhan sa negosyo si Dupeng, nagpapakita lang ng galang muna si Supervisor Chen. Ganyan talaga ang mga yan, unay magalang, pagkatapos wala na. Hintayin mo, siguradong bagsak si Dupeng. Walang kailangang paggalang, aestuhin na lang natin sila. Bakit? Mga man luloko sila.
Pera ng ordinaryong tao ang ninanakaw nila. Mas masahol pa sa hayo. Nasaan ang ebidensya? Supervisor Chen? Pag kumayat ang customer, 10,000 ang premyo bawat kilo. Libre pa ang pagpasok. Hindi ba't scam yon? At itong babaeng ito, nagpapanggap pa bilang si Lin Warner para manloko. Hindi sila inosente. Arastuhin and lo ang dalawang tu. Siege. Dakpin. Hindi. Mali ang huli. Sandali Supervisor Chen. Anong ibig mong sabihin? Maling tao ang hinuli mo. Anong nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi lang ako, may responsibilidad bilang supervisor. Siguradong pinatay na kita. Dalhin niyo siya. Teka muna. Alam ka una. Nakamali ka Kuya Chen. Ito, yung matabang ito ang nagsasagawa ng peking promosyon. Oon ka. Ang proyektong Blue Moon Fitness, alam ng buong lungsod. Lahat kumikita sa pagpapapayat. Kaya ba ni Dupeng yon? Walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Si Duping na yan. Isang mahirap lang. Ikaw pa ang nakakaalang? Tama. Dati siyang delivery rider si Dupeng. Kahit naging asawa na siya ng pamilya Lin, siguradong sigurado, hindi niya kayang maglabas ng ganyang kalaking pera. Peking promosyon talaga ang ginagawa nila. Mabuti. Magaling. Ano PA ang ebidensya ninyo? Nakita Montag PA, Tapahinking, at ikaw rin? Ito ang kapalit ng paglaban sa Huadu Aristocrats. Kayong dalawa. Sa susunod na makita niyo ako sa Huadu, si Kinhao, ibaba niyo ang ulo niyo. Oon nga pala, madadala na rin kayo. Hindi na tayo magkikita pa. Kinhao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Dalhin mo ang iyong mga tao pabalik sa iyong tindahan. Malapit ka nang mamatay, nandito ka pa rin nagmamataas. Supervisor Chen, nakita Montag na PA? Isang matabang negosyanteng manloloko, isang nagbebenta ng alindog. Gumagawa sila ng peking promosyon at ang lalakas pa ng loob. Ang ganitong uri ng tao, dapat agad silang arestuhin, Sage. Arestuhin at ihatid sa departamento ng parusa. Supervisor Chen, nakamali ka. Dapat mong arestuhin itong mataba. Ang proyektong pang-charity ni G, ay tunay at epektibo. Walang peking promosyon, ikaw ang nanggugulo sa kompetisyon. Ginugulo mo ang merkado, ikaw ang dapat naming arestuhin. Imposible, walang gagawa ng negosyong palugi. Imposible, Supervisor Chen. Nadaya ka ni Dupeng. Nadaya ka niya. May naitulong ako sa pamilya Lin at kay G Lin. May naitulong ka kay Gilin. Malaki ang naitulong mo sa akin. Nakita ko ang eskandalo ng pamilya Lin. Hayop ka. Ang manugang ng pamilya Lin, nagnakaw ng alipin, nagtulungan para kumita. Hindi ba ito eskandalo? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pa ito ibinubunyag, ang kredito ay ibibigay ko sa iyo. Ang gantimpala ni G Lin, hindi ko na kailangan. Arestuhin ang dalawang ito. Hindi gagamit ng pribadong parusa ang supervisor. Pero hindi ka rin namin pababayaan. Dalhin siya at hapin ang paglilinis. Hindi, Supervisor Chen. Hindi mo ako pwedeng litisin. Nagkamali ka, ako ay miyembro ng pamilya Qin. Hindi mo ako pwedeng litisin. At ikaw, nang insulto ka kay Binibining Lin. Ikaw ba ang kusang loob o ako ang kikilos? Binibining Lin, tiyak na nagkakamali ka. Nagkakamali ka. May ebidensya ako. Ang 300 pound na mataba sa lawan. Siya ang tunay na Binibining Lin, hindi siya. Ang larawan na ito ay nagpapatunay lamang. Ikaw, Kinhao, mula simula hanggang sa tapos, wala kang karapatang makita si Binibining Lin Warner. Kahit na harapan mo siya, wala kang karapatang makilala siya. Kuya Shane, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Dalhin, wala kaming oras para sa dalawang tangang ito. Dalhin. Duping, kung may bayag ka, huwag kang aalis, hindi ako nagkakamali, dalhin. Darating na ang bagong manugang. Ang manugang ko, naririnig ko na adik siya sa Blue Moon. Ngayon, mas malaki pa ang kinita niya kaysa sa akin. Ang batang ito. Ikaf. Dupeng. Ako. Malapit na ang kasal namin ni Warner. Kamusta? Magugustuhan kaya ni Warner ang sorpresang ito? Nakakapanatag na makita kang ganito kaseryoso. Sakto. Tayong tatlo, pag-usapan natin ang mga detalye ng kasal. Tayong tatlo.
Zilin Elf, pinsan ni Van Er. Espesyal na dumating para maging abay. Bayaf. Sige, upo na kayo, upo na. Si Warner ngayon, tumingin ng wedding gown. Parang natupad na rin ang pangarap ninyo. Matagumpay ka rin sa negosyo. Mas mayaman ka pa ngayon kaysa sa akin. Tio, huwag kayong mag-alala, alagaan ko si Warner ng mabuti. Pero gusto kong mag-ayos ulit tulad ng dati. Sa kasal, bigyan natin si Warner ng sorpresa. Mag-ayos tulad ng dati. Itong singsing, ipagkakatiwala ko muna sa'yo. Bilis, silang dalawa, kuhanan ng litrato, bilis. Na pala, huwag mong sasabihin kay Warner na pumayat ako. Gusto kong sorpresahin siya sa kasal, okay? Tapos na, ipadala ang litrato sa may-ari, Sige. Bakit ba ako nagkaanak ng tulad mo? Ang panganay ng pamilya Kin, natalo ng baguhan sa negosyo. At dinaki pa ng supervisor, isiniwalat ang pandaraya. Ikaw talaga, Kinde, ikinahiya mo ako. Tatay, hindi ko inakala, si Lin Wenner. Puro tsismis lang pala sa labas. Kasalanan ni Lin Wenner at ni Lindong. Kung hindi sila tumulong sa kanya, paano mananalo si Dupeng sa akin? Oon ga, Tiokin. Si Dupeng, dati lang nagde-deliver ng pagkain. Wala talaga siyang kakayahan. Ganun ba? Tingnan mo ito. Ito ay, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Ito ang tunay na Lin Wenner. Si Dupeng, nagnakaw talaga ng tao. Mabuti, Supervisor Chen. Iyak na tinanggap ang pera ni Dupeng noon. Kung hindi, bakit siya palaging tumutulong sa kanya? Lin Van Er, Dupeng. Ikinahiya ang pamilya Kin sa kasal niya. Babawiin ko ang lahat, ang pamilya Kim. Oras na pa umakyat at umupo. Anak, ngayon pwede kang magwala ng todo, tay. Sige. Ngayon, di pinapadaan sa pangunahing pintuan ang mga delivery rider. Mazakit ba? Gusto mong pumasok? Hanap ka nga ng butas ng pinto, suot ka agad. Huwag kang maliit sa kasal. Anong gusto ninyo? Kulang pa ba yung huli? Ha? Sinong maingay diyan? Hindi ka ba makahanap ng mas malaking butas para makapasok? Ito, meron ako. Umiwalay kayo. Kasal ko ngayon. Kung gusto niyo maghiganti, sa susunod na lang, sasabayan ko kayo. Ikaf? Karapat-dapat bang magalit si Pin? Hindi ko alam ang balak nyo. Pero ngayon, ako ang may-ari dito at di ko kayo welcome. Dupeng, hindi usapin kung welcome ka o hindi, kundi kung matutuloy ba ang kasal mo. Gapang ka sa pagitan ng hita ni Pin, papasukin ka. Bilis, di ba't mainit, ayaw kong nakabuka ka. Gaano katagal pa kita hihintayin? Kaya mo ba? Isa sa mga mahalagang araw sa buhay ang kasal, di pwedeng makagulo. Sobra naman si Kin. Pati manugang na mga Lin, pinapakialaman. Ang yabang ng mga Kin, kahit negosyo lang ang labanan. Wala namang patakaran na magulo sa araw ng kasal. Manugang ng mga Lin, ang yabang mo. Pero huwag mong kalimutan, Dupeng, isa ka lang palamuning lalaki. Hindi ako ganoon. Kung wala ang mga Lin, ano ka? May pera ka ba? Kung wala sila, karapat dapat ka bang kausapin? Pare. Tako aminin?
Nga naman, ikaw ang lalaking ikakasal. Kung ikaw ang pumasok sa pamilya Lin, aminin mo na lang ng maayos. Mali, to, ikaf. Tinatamasa mo ang yaman ng mga Lin. Di mo pa inaamin na palamunin ka. Huwag kang walang utang na loob, ikaw ang lalaking ikakasal. Ulitin ko. Narating ko to ng mag-isa, walang tulong mula sa mga Lin. Ang bulwagang ito, galing sa mga Lin ang kasal, galing sa pera ng mga Lin. Ikaf? Ikaw ang lalaking ikakasal, wala akong nakitang artista dito. Wala akong nakitang red envelope para sa mga bisita. Wala kang hiya, pumunta ka lang dito para magpakasal? Kin, hinihirapan mo naman siya. Saan kukuha ng red envelope si Dupeng? Ikaw ang lalaking ikakasal. Wala siyang maibigay kasi wala naman talaga siya. Paano niya ibibigay ang bagay na hindi naman sa kanya? Jinkyu, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako, si Dupeng? Alam ka o. Ikaw ay isang duwag. Ikaw, Nakakahiya. Nakakahiya, mga kasama. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Lin. Mga kasama, noong nakaraang taon, ang kasal ng pamilya Kin. Lahat ng bisita ay masayang dumating. At masayang umuwi. Akala ko, dahil ito ay kasal ng pinakamayamang pamilya sa Huadu, ang pamilya Lin, hindi ito magiging kahiya-hiya. Pero hindi ko inasahan, ang lalaking ikakasal ay isang tunay na parasito. Ang kasal ng pamilya Kin noong nakaraang taon ay talagang magara. Magara para ipakita ang kapangyarihan ng pamilya. Ang lalaking ikakasal ay walang alam. Isa lang siyang live-in son-in-law, wala siyang maibibigay. Si Lolo Lin pa rin ang may control. Kung oo. ang pera ko, walang ibang may karapatang magdesisyon. Ang mga bisita ngayon, pwedeng magbigay ng kahit ano. Pero ang mga gustong maggulo, huwag nang umasa. Huli. Ikaw ay isang parasito sa aming mayamang pamilya. Nagpapanggap ka lang gamit ang mga walang kwentang seke. Bitawan mo ako. Magsisimula na ang kasal ko, umalis ka. Ang utang mo sa akin, pag-uusapan natin mamaya. Kung may humahadlang sa lalaking ikakasal, bigyan ninyo ng pera ang aking mga kaibigan. Hindi ba't papapasukin ka namin? Ngayon, dumausdos ka sa ilalim ng hita ko. At papadanan kita. Inhaw, ang dahilan kung bakit ka narito ngayon, ay para mabawi ang nawalang dangal mo sa akin. Pero sasabihin ko sa'yo, ikaw mismo ang nagpakawala ng dangal mo. Walang ibang dapat sisihin. Dahil sa iyong posisyon bilang live-in son-in-law ng pamilya Lin, nakikinabang ka sa kanila at may lakas ka pa ng loob na magyabang? Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Jinkyu, mula kolehiyo hanggang sa ngayon. Ako, si Dupeng, ay tapat sa'yo. Hindi kita pinabayaan kahit gutumin ko ang sarili ko. Ibibigay ko pa rin ang pinakamaganda para sa'yo. Ngayon, tapos na ang ating relasyon. Kung hindi ka magiging masyadong mapanghamak, ituturing ko na nagising ka na at hindi ko na ito pag-uusapan. Pero kung hindi, Kung hindi ano? Kin Xiao, tinatakot niya ako. Tulong ninyo ako. Ibagsak ninyo itong palamuning duwag na parasito. Ipahiga ninyo siya. Daanin ang lahat ng bisita sa kanya para malaman niya. Hindi madaling pumasok sa mayamang pamilya. Kuya, bakit hindi ka pa pumapasok? Nababagot na kami. Ito siguro si Lin Qianjin, katulad ng balita. 300 kilo na baliw, mukhang ganoon. Sino kayo? Ang lakas ng loob ninyo. Hindi ninyo alam na ito ang manugang ng pamilya Lin? Alam. Siyempre alam namin. Binabeka, Miss Lin. Ano ang sinasabi Montag? Ito na siguro ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan. Ang anak ng pinakamayaman sa Huadu, binabay. Kung malaman ito, hindi lang si Lin Wenner, kahit si Ge Lindong, ay malamang hindi na makakalabas sa Huadu. Si Dupeng, malamang hindi na makakaligtas ngayong araw. Ebidensya ang litrato. Akala ni Kinhao ako si Atavana. Si Dupeng, dahil sa kadakilaan bilang manugang ng pamilya Lin, ay nangangaliwa. Ninakaw ang alila mo. Atavana, ito ang ta. Nakita ko mismo na magkayakap sila ni Dupeng habang wala ka. Marami na silang ginawang kalokohan. ipasa na sa mga bodyguard, naghihintay pa si Papa. Kuya, huwag magmadali. Yung dalawang sinabi nila kanina, hindi ko pwedeng dedmahin. Dupeng, Ngayon mo gustong tumakbo? huli na. Tumakbo? Bakit ako tatakbo?
Dapat kayo ang magpasalamat na malapit na ang tamang oras. Wala akong oras para awayin kayong dalawa. Akala mo manugang ka pa rin ng pamilya Lin? Binabae mo ang anak ni Lindong. Patay ka na. Miss Lin, huwag kang mag-alala. Ngayon ay ipaglalaban ko ang karapatan mo. Hindi mo na kailangang gumawa. Ako na ang magpapaalis kay Dupeng. Para hindi ka na madumihan. Tungkol sa alila mong kasama, kung mahilig siyang magbenta, may lugar ako pa sa kanya para magbenta ng husto. Jipin, maganda ang plano mo ah. Sige, ngayon na ang pagdadalhan ko ng tao. Isa ang palisin. Ito. Miss Lin, huwag kang magpadala sa maling akala. Malinaw ang pagkakaalam ko. Dalhin na sila. Huwag kang magbalik na masama sa nagbigay ng tulong, Lin Qianjin. Mabuti nga kaming tumulong sa'yo para ayusin ang kahihiyan ng pamilya mo. Huwag mo kaming saktan. Mulat ka nga at tingnan mong mabuti. Sino ba ang manugang ng pamilya Dupeng? Ano KBA? May karapatan ka ba magsalita ng ganyan tungkol sa manugang ng pamilya Lin? Kahit pa manugang siya ng pamilya ninyong Lin, hindi dapat siya maging bulag sa katotohanan. Diyan ka pa, anak ng pamilyang Lin, hindi mo makilala ang tama at mali. Gusto mo bang gamitin ang usapin ng pamilya Lin para kami ang mapahiya? Ngayon, hindi na kami makapagsabi ng totoo. Ikaw, Buso yan, ang taas na ranggo mo, kaya mo kaming apihin. Nga, si Qin Xiao ay mabuti ang intensyon ng ipagtanggol ka. Medyo sobra na yan, Lin Qianyin. Kapag may kapangyarihan ka, pwede mong gawin ang gusto mo. Kahit ang pamilyang Qin na ganoon ang antas. Hindi nila tayo binibigyan ng respeto. Kami pang maliliit na pamilya, dapat na lang kaming umuwi. ikaw ang baligtad ang pag-iisip. Hala, nananakit na siya. Tumigil kayo. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang makakapang-api sa manugang ng pamilya Lin, kay Dupeng. MS Lin, kahit na medyo bastos si Qin Xiao kanina, mali pa rin ang pananakit mo. Talaga bang balak mong patahimikin ang lahat ng tao rito? Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para mang-api. Usapin ng pamilya Lin si Dupeng. Wala kaming pakialam. Pero sa araw ng kasal na ito, si Qin Xiao ay narito bilang bisita. MS Lin, humingi ka na ng tawad kay Qin Xiao. Tapusin na natin ito. Tumigil kayo. Kaya ba ng pamilyang Qin ang tawad ko? Hindi ninyo alam ang buong kwento, kaya huwag kayong magsalita ng walang basehan. Hindi ba ninyo naiintindihan yan? Tigilan mo na yan, hindi natin sila kaya. Mayaman lang, akala mo kung sino. Walang katotohanan. MS Lin, noong hinahabol ako ng board of directors ng pamilya Lin, iba ang sinasabi ninyo noon. Hindi ba't ang pamilya Lin ang modelo ng negosyo? Walang kinikilingan? Hindi nang api? Pero na yon, kung hindi mo siya pahihiyain sa harap ng lahat, hindi ka makakapanatag. Ikaf. Tama yan. Kahit pa anak ka ng pinakamayaman, hindi ka dapat mang-api. Huwag kayong makinig kay Kinhao. Magsisimula na ang kasal, sumama kayo sa akin at malalaman nyo ang katotohanan. Ang mga nagsisinungaling at nanggugulo ay dapat managot. Huwag kang magpanggap na inosente. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Mayroon akong sapat na ebidensya, maging tao o bagay man yan. Ito, litrato naming magbiyenan. Lahat ng naroon nung araw ng opening ay makakapagpatunay na kayo ng taong yon. Ngayon, ako ang maghihiganti para kay Miss Lin. Tama, ang mga Lin ang kinatawan ng negosyo sa Huadu. Kung may iskandalong ganito, para mo nang pinahiya ang buong Huadu. Ito ay may kinalaman sa lahat ng negosyante sa Huadu. Kung hindi ito aksyonan ng mga Lin, kami ng pamilya Pin ang bahala. Durugin niyo siya. Tingnan ko kung sinong makikialam. Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti kung sino ako. Tigilan Montag na yan. Hindi natin sila kayang awayin. Lin Shi. Binibini Van Er. Nandito na rin pala ang kapatid mo. Hanggang ngayon, pinagtatakpan mo pa rin si Dupeng. Mukhang ganyan na lang talaga ang Angkang Lin. Ikaw, manahimik ka. Jin Xiao, Sinatan MOAKO? Alam Montag PA kung sino si Lin Elf? Siya ang responsible sa seguridad ng Angkang Lin at ng negosyo sa Huadu. Siya ang pinuno ng Lindsay Society. Ang magkapatid na Lin, ang isa'y tagapagmana ng pamilya,
Ang isa naman, si Lindsay, ay may 30,000 kataong seguridad. Sino ang maglalakas loob na gumulo? Bagamat hindi kami nananakit ng walang dahilan, hindi ibig sabihin na pwede kaming laitin ng kahit na sino. Ginhaw, mula nang magsimula kang manggulo hanggang ngayon. Pinagtiyagaan kitang kausapin ng mahinahon. Kung hindi lang dahil sa kasal ko ngayon. At tinagbantaan mo ako. Dupeng, tandaan mo ito. Kahit isuot mo pa ngayon ang mamahaling kasuotang ito, hindi mo may tatago ang iyong kapalaluan. Ang pag-usap namin ni Binibini One ay pag-usap ng dalawang tagapagmana. Wala kang karapatang sumingit. Pinhaw, ang mga ginagawa mo. Nagre-representa ba ito ng Angkang Kin? Mukhang gusto niyong maglaho ng Angkang Kin sa Huado. Ano? Miss Ling, ginagamit mo ang samahan ng kapatid mo para takutin ako. Papatahimikin ako, si Kinhaw. Sa tingin mo ba ay tama yan? Paulit-ulit mong sinasabing walang kwenta ang kapatid ko. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang tunay na kalagayan. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na walang kwenta. Lin One, huwag kang masyadong mayabang. S.A. huli. Ako pa rin ang panganay na anak ng isang kilalang pamilya dito sa Huado. Tinulungan kitang hulihin ang lalaking manloloko para protektahan ang pangalan ng Angkang Lin. Sa halip na pasalamatan mo ako pa ang pinag-initan mo. Hindi ka karapat dapat sa respeto ng Angkang Lin. Wala na akong pasensya, lumabas ka. Dupeng, hanggang gayon. Nasa panaginip ka pa rin. Nababaliw ka na ba sa pag-asang makapangasawa ng mayaman? Lin One, bilang anak ng pinakamayaman. Ang kasal mo ay kumakatawan sa dangal ng negosyo sa Huado. Ngayon, ikakasal ka sa babaeng ito na nandaya. Ako si Kinhaw, una kong tututula. Wala kang karapatang tumutol. Ziga. Tanungin mo ang lahat kung sang-ayon sila. Gusto mo bang maging katatawanan ng buong probinsya ang negosyo sa Huado? Kung kumalat ito, tatawanan tayo ng buong Hansia. Wala tayong dignidad, hindi dapat pakasalan ni Lin ang ganyan. Basurang lalaki, hindi dapat pakasalan, mandaraya. Nakikita mo ba? Ako si Queen Hao. Ang tunay na bayani sa likod ng negosyo sa Huado. Tama na, Kinhaw. Ngayon, ginulo mo ang kasal ko. Halatang may balak ka, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kitang patayin. Dahil ininsulto Montag ako. Kinhaw, huling babala ko sa iyo. Dalawang pagpipilian mo, umalis ka o harapin ang publiko. Gagawin mo akong publiko? Bakit? Dahil ininsulto mo ang manugang ng pamilya Lin, si Dupeng. Dahil kay Dupeng ulit. Dupeng, ang swerte Montag. Pinoprotektahan ka ni Lin kahit laban sa lahat. Pero sasabihin ko rin, kahit publiko. Hindi ako tako, ako si Kinhaw. Hihindihan mo ba ako? Ziga. Papasukin kita para mamatay. Maging respeto ka sa pagsasalita. Lin One, huwag kang masyadong mayabang, tandaan mo. Ako rin ang panganay sa pamilya sa Huado. May karapatan akong idemanda siya. Ipapakita ko sa tatay mo. Ipapakita ko sa buong lungsod. Kung gaano ka desperada, Lin Van na kayang-kaya mong pakasalan ang ganyan. Ginawa mong palabas ang kasal ko. May hangganan ang pasensya ko, kailan ka matatapos? Hindi pa tapos. Hanggat hindi ka nahihiya, Dupeng. Hindi kita pababayaan. Bastos, kung magtatagumpay ka ngayon, hindi na ako Lin. Taga, dakpin sila at dalhin sa puno ng pamilya. Si Presidente. Kailan nakuha ni Lin One ang Lindsay Society? Teka, Ms. Lin, kung mayroon tayong pagtutol, patas na paglilinis, huwag mong gamitin ang posisyon mo para sa personal na pag-ibigan. Lin Warner, para mapatahimik mo kami. Ipinasa mo kami sa samahan. Alam mo, Jack Pia, na si Dupeng noon, dahil sa kanyang trabaho bilang delivery rider, ay nakikipagkalantari sa ibang babae. Jinkyu, huwag kang magsalita ng walang basehan. May pananagutan ka sa iyong mga salita. Ang sinasabi ko ay totoo. Sino bang nagde-delivery ng buong gabi? Noon, hindi ka umuwi ng buong gabi. At sasabihin mong hindi ka nakikipagkalantari. Iyon ay para sa trabaho ko, naghahatid ako ng mga order. Ang kinain mo, ginamit mo, pati na ang tuition at allowance mo sa paaralan. Pati ang bahay, lahat ay galing sa pera ko. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Iyon ay responsibilidad mo. Lin Van
Ang ganitong lalaki ay hindi karapat-dapat sa'yo. Kinalaban mo ang lahat ng negosyante sa lungsod. Walang hiya, walang utang na loob, dalhin mo na siya. Lin Wanner, saan mo ako dadalhin? Tayo ay maaring mag-usap ng maayos. Ngayon mo naisip mag-apologize. Huli na. Kung hindi ka pinapansin ng iyong ama, ako ang bahala sa iyo. Kuya Lin, kasama ni ate sa pag-ayos, malapit na sila. Tay, tulong Montag ako. Ipinapasa ako ni Lin Wanner sa Lindsay Society. Ginagamit niya ang posisyon para sa personal na paghihiganti. Tulungan mo ako. Narito kami para magkongratulete. Ano ang ibig sabihin nito? Pamilya Pin, ang iyong anak ay nagsisinungaling at naninira sa manugang ng aming pamilya. At sinaktan pa siya, hindi ba siya dapat parusahan? Hindi makatarungan. Bitawan. Ang anak ko, si Kindy. Ako ang bahala sa kanya. Hindi kayo ang dapat manghimasok. Tama ang sinabi ni Kin, pero ikaw MS Lin. Ito ba ang paraan ng pamilya Lin sa pagtanggap ng bisita? Ang isang bata ay gumagawa ng ganito kalupit, nagtatangkang gumamit ng pribadong parusa. Akala mo ba ang pamilya Lin ay makakagawa ng kahit ano? Pamilya Zhao, Pamilya Chu, ano ang ibig ninyong sabihin? Nais nyo bang sumama sa pamilya Pin at siraan ang aming pamilya? Pag-usapan natin ang issue. Ay, si Dupeng ay nangangaliwa sa katulong ng pamilya Lin. Mabuti ang intensyon ko para alisin ang eskandalo ng pamilya Lin. Si Lin Wanner, hindi lamang hindi nagpapasalamat, pinoprotektahan pa si Dupeng. Sa halip, ginawa nito sa akin. Lahat ng naririto ay makakapagpatotoo. Kailangan mong ipagtanggol ang aking karapatan. Nakakagalit. Ang pamilya Lin ay mas malakas kaysa sa amin. Ngunit ang respeto ay nagmumula sa magkabilang panig. Ngayon, hinamak mo ang aking anak. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Gusto mo ng paliwanag? Sige. Dalhin mo ang anak mo para humingi ng tawad kay Dupeng at sa babae. Kanyang hinama. Si Lin Wanner ay tumatayo pa para sa kabit. Pinapatawad ang iyong master ng Kin sa kanya. Parang sampal iyan sa mukha ni Qin Shao. Hindi lang sampal sa mukha ni Qin Shao. Sampal iyan sa buong angkan ng Qin. Papayag ba akong humingi ng tawad kasama ang anak ko sa isang patuto? Panginoong Qin, humingi ka ng tawad. Kasama na ang sinabi mo kanina. Talagang, wala kang alam sa iyong lugar. Akala mo ba makakasabay ka sa mataas na lipunan? Makikipag-away ka sa akin. Pagsisisihan mo ito. Lin Wanner. Sabi-sabi, isa kang baliw na babae na 300 libra. Ikaf. Ngayon ko lang nakita, mali ang sismis. Sa palagay ko, hindi ka lang balif, tanga ka pa. Ano ang sinabi mo? Miss, may masamang nangyayari. Ano nangyari? Sina Ginoong Lin at Binibining Du ay nakubkob. Ano? Hindi mo maintindihan? Talagang tanga. Sinasabi kong isa kang mataba at tangang baboy. Naintindihan mo na? Huwag mo nang sabihin, yung mukha niyang parang. Tama ang deskripsyon ni Panginoong Qin, napakaangkop. Ipinapalagay ko ang pamilya Lin ay ipagtatanggol ang kanilang mandaraya na anak inlaw. Ngunit ngayon, lalong nakakahiya. Itong si Lin Wanner, inoprotektahan niya si Dupeng. Dahil siguro tapos siyang hindi makapag-asawa. Ang lupit ng salita, pero pa ang totoo naman. Kung hindi dahil sa apelidong Lin, sino ang makakagusto? Noong naghanap na mapapangasawa, si Dupeng lang ang nagpakita. Kaya pala pinoprotektahan niya si Dupeng. Inaapi ang itsura ng iba, tinatawanan ang pisikal na anyo. Para kayong mga basura ng Huadu. Kung hindi ko kayo lilinisin ngayon, wala na akong gana magpakasal. Nak mamalaki. Kahit si Lindong ang dumating. Hindi basta-basta magsasabing lilipulin. Akala mo bagong pinakamayaman sa Huadu. Si Dupeng, hindi mo mapipigilan ang katotohanan. Kahit na ikaw ay umaasa sa kapangyarihan ng pamilya, Lin upang tumigil sa akin. Mapipigilan mo ba ang mga komento ng lahat ng narito? Ikaw ang pinaka hindi karapat-dapat magsalita dito. Subukan mong ituro ang babae ko ulit. Dupeng, tanungin mo kung gusto mo. Kung magkakaroon ng auction para sa kasal ng pamilya Lin, may gustong pakasalan ba itong baboy na mataba at pangit? Tumigil ka. Halika, mga kasama. Kung magkakaroon ng auction para sa kasal ng pamilya Lin, ang simula ay 100 piso. May gustong mag-alok ba?
Kayong lahat na nandito. Sino pa sa atin ang hindi bilyonaryo? Ang pinakakatawa ay ang mag-uwi ng isang walang kwentang babae. 100 piso. Talagang walang kwenta ito. Ang anak ko ay maganda at matalino. Paano siya makakapangasawa ng ganitong baboy? Hindi, bilang kabeza de pamilya, para protektahan ang anak mo. Nandito ka nagpapakamatanda, ito ba ang ugali ng pamilya Pin? Ang pamilya Kin ay hindi mo pwedeng husgahan sa huli. Ikaw ay isang bata lang. Kung nandito si Lindong, baka bigyan ko siya ng konting respeto. Pero kayong mga nagmamalaki sa hap ko, hindi kayo karapat-dapat. Tumigil ka na baboy, hintayin mong dumating ang tatay mo. Kin kabeza de pamilya dahil sa edad mo. Iniinsulto mo ang itsura ng iba, hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo. Humingi ka ng tawad. Ang pamilya Lin ba ay nag-aalaga ng baboy para yumaman? Ito at iyan, hindi lang mukhang baboy. Pati utak ay pareho ng baboy. Anong klaseng tao kayo? Humingi ako ng tawad sa inyo? Tatay, ang background ni Dupeng ay napakalinaw. Alam ng buong lungsod na si Dupeng ay isang basura sa lipunan. Ako ay nagtatrabaho ng sarili kong kamay para buhayin ang pamilya ko. Hindi ako mas mababa sa kahit sino, wala akong utang na loob sa kahit sino. Yang kaunting pera mo, kayang-kaya kong kitain kahit nakapikit. Dupeng, sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka, luluhod at hihingi ng tawad sa harap ng lahat na nandito ngayon. Hindi ka na makakalabas sa pintuang ito. Mukhang hindi lang ito ang layunin nyo, di ba? Gusto kitang patayin, at kahit sino na magtanggol sa iyo, papatayin ko rin. Kasama na si Lin Wenner. Sino ang gustong patayin ang asawa ko? Lin Wenner, hindi siguro. Paano ito pwedeng gamitin si Lin Banner? Kahit nang sabi-sabi ay 300 kilo. Pero sa mga nakaraang taon, dapat may nakakita na sa tunay niyang itsura. Hindi pwedeng mali ang sismis. Patay, ito talaga ang putang ito. Mabuti, talagang lakas ng loob mong pumunta. Tumigil ka. Anong klaseng anak ng mayaman, kahit na si Warner ay nakatayo sa harap mo? Hindi mo rin siya makilala. Hindi nga? Bakit iba siya sa mga balibalita? Hindi siya si Lin Wenner. Nagpapanggap lang yan, ang ganda-ganda niya, paano siya magkakagusto sa isang walang kwentang baboy? Nagpapanggap lang yan. Siya ang tunay na Lin Wenner dahil walang may gusto sa kanya. Kaya nagkagusto siya kay Dupeng. Pera lang ang nasa isip mo, hindi mo nakikita ang kabutihan ng iba. Gusto mo ng lahat, wala ka namang kakayahan, ikaw pa ang may ganang manghusga. Ako? Mang-agaw ng pera at bahay tapos isirain mo. May karapatan ka bang duda ako? Duda ang asawa ko. Wala akong ginawa. Kusa niyang ibinigay sa akin yan, lumuhod ka. Nasisyahan ka na? Ikaw ang humahanap ng kahihiyan mo. Anak ng pamilya Lin, ang lakas ng loob mo. Sa harap ko, hinamak mo ang pamilya Kim. Walang respeto sa matanda, kung wala ako ngayon. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin mo. Huwag kang magsinungaling. Siya Oxy, tawagin mo ang punong pamilya. Hindi sapat ang lago ko, baka hindi ko siya mapigilan. Pero siya, Nang dumating si Warner, natiyak ko ang mga taong ito. Hindi lang sa akin at sa ate mo ang target, sundin mo ang ate mo. Huwag kang mag-alala. Ziege. Punong Kim, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dala mo kayo ng mga puno ng pamilya Chu at Zhao. Handa kang lahat, malamang gusto mong umupo sa pwestong yon. Ano? Hindi sila dito para maghiganti sa'yo. Gusto nilang ibagsak ang pamilya Lin, maging paunahing pamilya sa Huadu. Pero wala silang kakayahan, kaya nagtulungan sila sa likod. Kasama ang mga puno ng pamilya Zhao at Chu, sinamantala ang pagtitipon ngayon. Para umangat, tama ba ako? Oo, ano naman?
Hahamunin ang pamilya Lin. Gusto mo bang mamatay? Una ang pamilya Lin. Sunod ang pamilya Qin, Zhao, at Chu. Dati nagkakanya-kanya ang tatlo. Ngayon nagkaisa sila. Baka may pagkakataon talaga sa laki nila. Punong Qin. Ang labanang pampamilya ay pagitan ng mga puno. Walang kinalaman ang mga bata. Hindi dapat gamitin ang kasal ng mga bata para umangat. Hindi ito angkop. Tama, walang kasalanan ang mga kabataan. Kung gusto mong labanan, dapat kay Jilin ang kausap mo sa mesa. Lao Qin, umuwi ka na. Hindi maganda ang ginawa mo. Pumunta. Walong haya. Isang third-rate na pamilya, naglakas loob pang magsalita ng ganyan. Tigilan mo yan. Bisita ko to. Oy, bata. Bisita Montag, tu? Tama. Walang kwenta. Ginagamit pa ang pangalan ng pamilyang Lin para magyabang. Salamat sa tulong mo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, hanapin mo lang ako. Bata, maganda ang ugali mo, pero may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilyang Lin para magpasika. Ibalik Montag na yang calling ka. Kahit third rate ang pamilya ko, hindi ako hihingi ng tulong sa pamilyang Lin. Tanggapin mo na. Bata, bakit ka ganyan? Boss, Kumpleto na ba ang lahat? Okay, magsisimula na ang meeting. Kailangang bantayan ang pagtaas ng stock market, okay? Yung problema sa real estate, naasikaso na ba ang proyekto? Okay lang ba ang kontrata sa magkabilang panig? Ikaw ang responsable dyan, di ba? Kailangan ba tayo ng mabuti? Kapag may magandang proyekto, sabihin mo agad sa akin. Sana sa hinaharap ay magtulungan tayo para kumita. napakaraming pamilya ang na-acquire ng Pengfei Consortium noong nakaraan. Pero hanggang sa huli, hindi ko nakita ang boss. Yun pala si Dupeng ang boss. Boss, pasensya na sa abala. Huwag kang mag-alala kung kailangan mo ako. Sabihin mo lang kung may mga taong walang delikadeza. At patuloy nagagalit sa'yo, kahit buong pamilya ko ang isugal. Protektahan kita. Bisita ka, kaya dapat respetuhin. Hindi yan ang tamang pagtrato sa bisita. Manood ka na lang. Ano ang sinasabi mo, Jack? Tumigil ka. Ang pamilyang Lin ay may mga kaalyado, hindi mga alipin. Ikaf. Talaga? Sa buong room na ito, tanging kaming tatlong pamilya lang ba ang gustong umangat bilang number 1 sa Huadu? Ang pamilyang Qin ay may lakas ng loob. Ayo, mga duwag na gusto lang kumita. Pero tako kumilos. Gusto niyong yumaman? Zabay tayo. Tama. Patalsikin ang pamilyang Lin. Ang number 1 sa Huadu, depende sa kakayahan. One huwag kang matakot. Nakakagalit. Ginagamit nila ang ambisyon ng iba. Para labanan ang pamilyang Lin dati, hindi nila kayang talunin ang pamilyang Lin. Dahil walang pag-asa. Ngayon, may nag-udyok. Kaya delikado na. Kuya, umalis ka na. Baguhan ka pa lang. Hindi ka dapat madamay dito. Ano ba yan sinasabi mo? Paano ako alis sa ganitong sitwasyon? Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Hindi mo kailangang mag-alala, kasama si Papa. Dupeng, talagang, mga taong walang alam sa mundo, ang pamilya Lin ay magwawakas na ngayon. Ang iyong sandigan, wala na. Mukhang wala kang karapatan magdesisyon dito. Mukhang hindi ka karapat dapat sumingit. Ikaf, Qin, huwag mo na siyang pansinin. akala Montag talaga importante ka? Sinasabi mong wala akong karapatan? Kayo, gusto nyo bang habang buhay kayong maging mas mababa sa iba? Sige, kung ayaw nyong umupo diyan. Ako, si Qin Hao, ang upo. Ang pamilya Qin ay maglalabas ng 50 bilyon para sakupin ang lahat ng negosyo ng pamilya Lin. Kung gusto mong magsimula ng digmaang pampinansyal, bumaba ka muna sa trono. Anak, 50 bilyon ang lahat ng yaman natin. Palif ka, ba? Dapat una tayong mag-udyok sa kanila na mag-invest, tapos tayo ang makikinabang.
Ganito tayo mananalo sa huli, tatay, mga tito. Ang matapang ay yumayaman, ang duwag ay naghihirap. Ngayon, ako si Kinhaw, ang magdedesisyon para sa pamilya Kin. Ipakita natin sa mga duwag na ito ang tapang ng pamilya Kin. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang pamilya Lin ay mabuti sa inyo, hindi sila nagmonopolyo. Lahat ng pamilya ay kumikita, huwag kayong padala sa kanyang pang-udyo. Binibining Lin, hindi kita tinatarget. Ayoko lang talaga sa batang lalaki ng pamilya Kin. Kung siya ay pwedeng umupo diyan, bakit hindi ako? Tumigil muna tayo, maayos naman ang negosyo sa Huadu. Hindi na kailangan ng gulo. Binibining Lin, baka ayaw mo lang mawala ang iyong posisyon bilang numero 1 sa Huadu. Hindi ba? Kung si Kinhaw ay pwedeng umupo, bakit hindi ako? Ibagsak ang pamilya Lin, kanya-kanyang diskarte. 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 Anak, ang galing talaga ng plano mo, nakakabilib ka. Talagang karapat-dapat kang maging panganay ng pamilya Kin. Pamilya Lin, simula ngayon, kayo na ang kasaysayan ng Huadu. Grabe ang pangarap mo. Ako ay tutulong sa pamilya Lin. Siege, ikaf du peng. Lin van er, et kanina. Si Lindsay na tumakas. Ayo ang magiging biktima ng aming tatlong pamilya. Nabusog ka na ba sa pwesto ng aking manugang? Ginoong Lin, hindi ako ang nanguna sa nangyari kanina. Wala rin akong kinalaman, gusto lang naming malaman ang kayamanan ng pamilya Lin. Kung hindi gagalaw ang pamilya Kin, hindi rin kami, wala akong kinalaman. Tatay, dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, hindi na namin kakayanin ni Kuya Du. Huwag kang mag-alala, kahit wala ako, ligtas ang pamilya Lin. Si Dupeng ang magpoprotekta sa atin. Tatay, ano ang sinasabi mo? Nakasimula pa lang ni Dupeng sa negosyo. Kung magkakaroon ng gera sa negosyo sa Huadu, huwag nating isama siya sa gulo. Ang hirap niyang makarating sa puntong ito. Ete, napag-usapan na ni Kuya at ng punong pamilya. Anong napag-usapan? Tingnan Montag. Ginoong Lin, iginagalang kita ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon na putulin ang sarili mong kinabukasan para mamatay ng mangal ang inyong pamilyang Lin. Ang pamilya Chu ay kontento na sa 30% ng yaman ng pamilya Lin. Tumanda na tayong lahat. Ang posisyon sa tuktok ng Huadu ay dapat ibigay sa mga kabataan. Tama ang sinabi mo. Dapat ibigay sa mga kabataan. Siege. Matanda, buti nalaman mo ang lugar mo. Ganito na lang, putulin mo ang sarili mong kinabukasan. 30% sa pamilyas Hao at Chu. 20% sa akin. Ang iba ay ibahagi sa ibang pamilya, at isa pa. Gusto ka o si Lin Vanya. Talagang may pinag-aralan. Bagay. Sobrang bagay. Binata Kin, bakit mo siya gusto? Paano naman ako? Umalis ka. Nakaupo na ako sa posisyong ito. Paano ka aabot? Ang pwestong iyon. Hindi sa iyo. Punong pamilya, maupo po kayo. Punong pamilya, maupo po kayo. Punong pamilya? Paano magkakaroon ng punong pamilya ang pamilya Lin? At ito pa ang batang delivery boy? Paano ito posible? Imposible. Paano magkakaroon ng ganito kalaking yaman ang pamilya Lin? Paano? Nagkamali ba talaga ako ng desisyon? Hindi ko ba dapat iniwan si Dupeng? Ang pamilya natin ay binili ni Kuya Du. Sabi ni ate at kuya, hindi ito pagbili sa hinaharap. Gumagawa siya ng charity sa pagpapapayat, hindi niya alam ang paggastos. Ang pamilya Lin ang bahala sa paggastos sa hinaharap. Ganoon ba kaganda ang kita sa Givis? Ang tangian lang yun, gaano man kalaki ang kita. Hindi ito maaring lumampas sa pamilya Lin sa maikling panahon. Nagbibiro lang ako kanina. Wala akong sinabi. Punong pamilya, maupo po kayo. Walang pera si Dupeng. Wala siyang kakayahan. Nadaya kayong lahat. Kung ayaw sumuko ni Lindong,
Magtulungan tayo, sabay-sabay tayong kumilos. Tiyak na mapapatay natin ang pamilya Lin. Ikaw, bumaba ka. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Nandito ang tatlong malalaking pamilya. At sa lahat ng pamilya sa Huadu, hindi nyo kami kayang galawin. Siya sa atin yun na lang. Tatay, anong nangyari sa'yo? King, anong nangyari sa'yo? Anong nakita mo? Inasahan ko nang may manggugulo sa kasal ng anak ko ngayon. Hindi nyo ba talaga akala na malapit lang ang mga paparazi sa paligid ng villa ng pamilya Lin? Lindong, alam mo na pala ang plano namin? Balak ko sanang i-announce ang tunay na mukha ng anak ko. At ang totoong identidad ng manugang ko sa kasal. Pero hindi niyo nang galang na inte. Totoong identidad? Dupeng, ang manugang ko, yumaman sa paglalaro ng Greedy Blue Moon. Itinatag niya ang Peng Fei Consortium, at ngayon siya ang financier ng aming Lin family. Paano mo naitatag ang isang consortium? Ang pagbuo ng consortium ay nangangailangan ng dose-dosenang o daan-daang mayayaman. Dahil may golden finger ako. Naniniwala ka ba? Dupeng, niloloko mo ako? Bawat miyembro ng Greedy Blue Moon ay tunay na nakapagkapatiran sa akin. Sa madaling salita, marami akong kapatid. Tulad mo, isang bulagsak na sakim at duwag. Na walang respeto sa iba, sa palagay mo ba? Makakahanap ka ng tunay na kaibigan. Kumpirmado ko, siya nga ang may-ari ng consortium. Kahit na ang kayamanan ng pamilya Lin na hundreds of billions ay hindi sapat para magtayo ng consortium. Gaano ba kayaman talaga si Dupeng? Ang yaman ng aming amo, sa limitado niyang imahinasyon, ay hindi niyo maaring isipin. Si Brother Du ay talagang ginawa ito. Ang pamilya Lin ngayon ay mas umangat pa. Kinde. Hindi mo na kami maabutan. Lin Elf. Ipasara ang venue at isaalang-alang ang mga pamilyang Qin, Chu, at Zhao. Wasakin ang lahat ng kanilang industriya ng sabay-sabay. Linshi Society, Alice. Vakpo, Gilin. Vakpo. Ako po. Ang walang muwang at walang pakundangan. Ilang henerasyon na naming pinaghirapan ang pamilya Qin. Para lang maating ang estado namin ngayon, hindi pwedeng mawala lang ito. Gilin, mahabajing po kayo. Gilin. Alis na po ang pamilya Chu sa Huadu, hindi na kami babalik. Bakit kayo nagmamakaawa sa akin? Tatay, hindi tayo pwedeng humingi ng tawad sa kanya. Paulit-ulit tayong ininsulto ni Dupeng. Kung hihingi ka ng tawad sa kanya ngayon, magiging katatawanan na lang ang pamilya Qin sa buong Huadu. Ano pa bang gusto mong gawin, tatay? Nagtatangka. Akong iligtas ang pamilya natin. Kung magmamakaawa ka sa kanya ngayon, hindi na tayo makakaangat pa kailanman. Kung hindi lang dahil sa patuloy na paghahanap sa babaeng ito, paano nangyari na umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Wala akong kinalaman dito. Ikaw, umalis ka. Wala akong kinalaman dito. Tito Qin, hindi mo ako pwedeng pabayaan, Tito Qin. Pamilya Zhao. Pamilya Chu, hindi niyo ako pwedeng pabayaan. Hindi niyo ako pwedeng pabayaan. Umalis ka. Walang hiya ka. Ginong Du. Kasalanan ng walang kwentang ito, laging naninira sa'yo, gumagawa pa ng sismis. Ang lakas ng loob mo. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko siya ngayon din sa hap mo. Mahal, hindi kita niloloko. Alam Montag naman, si Dupeng dati. Isang walang kwentang delivery rider lang siya. Kayo na tatlong pamilya, ibigay nyo ang lahat ng yaman nyo. Sa charity at hindi ko na ito pag-uusapan. Tungkol naman kay Jin Q. Mag-delivery rider ka na lang. Ano? Ano sinasabi mo? Ibibigay ko ang pera ko sa mga mahihira. Lahat ng pinaghirapan ko sa buhay, para lang sa iba? Ginoong Du, talo ako, tanggap ko. Pero, bakit kailangang makinabang ang mga mahihirap ng walang effort?
Ang tatay ko, nag-umpisa sa pagiging grab driver, galing sa wala. Ang estado ng pamilya Lin ngayon ay dahil sa tatay ko. Isa-isa niyang pinaghirapan. Hindi nyo lang matanggap na. Natalo kayo sa isang ordinaryong binata, hindi sa anak mayaman. Kayo na tatlo, kayo na ang kikilos, o ako na ang gagawa ng kabutihan para sa inyo. Ito. Ako ay susunod. Grabe na. Tumigil ka na, tatay. Bakit kailangang ibigay ang pera natin sa mga mahihira? Toto lang. Si Dupeng, nagsimula lang dahil sa pamilya Lin. Halamunin, malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa. Dalhin nyo siya. Ikaf. Bitawan nyo ako. May sasabihin ako. Ano ba ang gusto mong gawin? Gusto kong pakasalan si Lin Wenner. Ikaf. Ha? Gusto kong pakasalan si Lin Wenner. Kung si Dupeng ay pwedeng magpakasal sa kanya. Weder rin ako. Kinhaw, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Huwag mong kalimutan, ngayon ay ang kasal namin ni Dupeng. Ano naman? Sobra na ba ang pagbibigay ko ng mukha sa'yo? Kinhaw. Binigyan ka ng aming amo ng 100. Kung ayaw mo, huwag mong sisihin ang aming kalupitan. Ako si San NG Huadu. Ang unang magwawakas sa'yo. Nababaliw na ba talaga si Ginoong Kinhaw? Mukhang oo. Natalo si Kinhaw kay Ginoong Dumayon. Iyak na hindi niya matanggap. Kinhaw. Umalis ka na, magpagamot ka. Baka may pag-asa pa. Zuvail ka. Gusto mong takbeng. Malubog ang ating pamilya sa kapahamakan? Tatay, kung malubog man, mamaya kailangan mo. Alagaan ang anak mo. Nababaliw ka na talaga. Ginong Du, huwag niyo kong pansinin ang salita na suwail kong anak. Sumasang-ayon ako. Sang-ayon ako sa lahat. Mga kababayan, ayakong pakasalan si Lin Wenner. Ayo rin ay may karapatan. Ano ang tingin mo sa anak ko? Tirahin niyo siya. Hindi ako nagsisinungaling. Kahit kayo ay may karapatang pakasalan si Lin Wenner. Lindong, nagpublikong pag-asawa ka. Pero itinago mo ang tunay na itsura ng anak mo. Niloloko mo lang. At ininsulto ang lahat ng kabataan sa lungsod. Huwag kang magdadahilan. Ngayon, ako ang maghahain ng reklamo. Pa sa lahat ng kabataan ng Huadu, ang publikong pag-asawa ay dapat na pantay ang impormasyon ng dalawang panig. Kung iginagalang mo ang lahat, bakit hindi mo ipakita ang itsura ng anak mo? Kung hindi mo kami niloloko, bakit? Hindi namin alam ang tunay niyang itsura? Taman ga? Hindi ito makatarungan. Kinhaw, akala mo ba't ang talino mo? Akala mo ba't kapag kinuha mo ang suporta ng Lin sa akin, hindi kita mapaparusahan? Akala mo ba't ang Lin ang may-ari ng konsorsyo? Hindi ba? Dupeng, hindi mo ba nakikita? Sa salamin ang itsura mong baboy. Kapat-dapat ka bang maging asawa ni Lin Wenner? Hindi, ang galing ng anak mo. Tama ang sinabi. Bakit hindi ka naisip yun? Anak, sila pala ang may kasalanan. Magnanakaw na nagsisigaw na magnanakaw. Ngayon, kahit anong ganda ng salita niyo, hindi magbabago ang asawa ko. Ako si Lin Wenner. Si Dupeng lang ang pakakasalan ko. Wenner, ako lang ang magiging asawa mo. Ngayon, kahit sino man, kahit anong panlilin lang. Isang beses ko lang sasabihin, walang makakapigil sa kasal na ito. Narinig niyo ba? Sinasabi pa nilang hindi tayo ininsulto. Mga pamilya ng Huadu, si Lindong at Dupeng, ni hindi man lang pinansin ang ibang pamilya sa Huadu. Ang pampublikong paghahanap ng manugang ng pamilya Lin ay walang respeto. Sabi ninyo, patas ba ito? Hindi talaga patas. Kung noong una pa lang, ay inihayag na ang tunay na kalagayan ni Lin Wenner. May iwasan ang sismis, sigurado ako. Napapayagan namin ang mga kabataan ng pamilya Hao na sumali. Ang mga kabataan ng pamilya Hao ay mas magaling kay Dupeng. Hindi ko kulangin. Kung mas maaga inanunsyo, ang mga kabataan ng pamilya Chu ay maaaring naging pinakamayaman sa Huadu. Tama. Dapat ulitin ng pamilya Lin ang paghahanap ng manugang. Ang pagkakataong ito, para umangat ay para sa buong lungsod. Si Lindong ang walang respeto. Nararapat na ulitin ang paghahanap ng manugang. Tama. Ginong Lin. Ulitin ninyo ang paghahanap ng manugang. Hindi pwede. Oo. Bago ngayon, walang nakakita sa tunay na itsura ng dalaga. May punto. Paano magpapakilala kung may tinatago? Walang kwentang punto. Hindi kailanman sinabi ng pamilya Lin na pangit ang anak nila. Sismis lang ninyo yan. Kayo ang duwag na hindi sumali. Ngayon nagsisisi.
Kung hindi itinanggi, parang wala lang sa kanila, diba? Tama, wala talaga silang pakialam sa amin. Ginoong Lin, kanselahin ang kasal at ulitin ang paghahanap ng manugang. Patas na pagtrato sa mga kabataan ng Huado. Ulitin ang paghahanap ng manugang. Nababaliw na ba kayo? Huwag muna ako. Hindi papayag si Lindong. Kahit ulitin ng pamilya Lin ang paghahanap. Kung si Dupeng ulit ang pipiliin ng anak ko. Ano ang say-say-nan? Kung patas, hindi dapat kayo ang pipili. Ano? Dapat ang buong lungsod. Ang bumoto para sa asawa ni Lin Wanner. Wala akong karapatang pumili ng asawa ko. Wala kang karapatan. Hindi patas at walang respeto. Ang pamilya Lin ay walang karapatan. Hindi ako sang-ayon. Siyempre hindi sang-ayon si Ginoong Du. Nakuha na ang advantage. Kung ako rin, hindi ako sang-ayon. Hinaan ninyo, baka maghiganti. Bilang kandidato, wala siyang karapatang tumutol. Sumali ang iba. Ngayon ang kasal ko at ni Warner. Ang mga nagbati, tinatanggap ko. Kung may ayaw sa akin, o hindi sang-ayon, tiisin nyo. Dahil hindi ako sang-ayon. Hindi ka karapat-dapat tumutol. Sa totoo lang, hindi kayo bagay. Kahit botohan ng buong lungsod, hindi ka iboboto. Dahil hindi ka karapat-dapat kay Lin Wanner. Maganda si Lin Wanner, pangit ang asawa. Bagay di Mahal, wag mo nang isipin yun. Hindi pangit, gusto ko. Si Binibining Lin, galing sa kilalang angkan, napakaganda. Ang asaway galing sa mahirap, walang klaseng tao. Puno ng taba, karapat-dapat ba? Ito, talagang hindi bagay ang mga angkan. Ang karapat-dapat kay Lin Wanner ay ako lang, Zikin Hao. Mahal, ako? Niluluko mo, lang ako. Di iba? Hindi mo ako pababayaan, di ba? Noong nakita tayo ni Dupeng, sinabi mo, ikaw mismo ang nagsabi, sinabi mong mahal na mahal mo ako, sinabi mong ikaw ang nobyo ko. Hindi pa ako nakakilala ng babaeng kasing galing mong magpasaya sa akin. Huwag mo akong hawakan. Hindi Montag ako lolokohin. Hindi kita niloloko. Pero, hindi ba't nakita mo na? Dupeng. Hindi pwede, ang panganay ko ay kilalang pintor, may klase. Ang pinakabagay kay Binibining Lin, ang anak ko ay top model. Mayaman at sikat, walang makakatalo sa ganda. Ang anak ko ang pinakabagay. Ang anak ko ay isang opisyal, kunay na lalaki. Sino ang makakatalo? Ano, ang anak ko sa angkan ng kin. Hindi kasing galing ng sa inyo? Tawagin nyo pa magkumpara. Tiyak na dapat ikumpara. Ang ganda ng anak ko, sa showbiz, kilala. Sino ang pinakabagay? May debete. Pero sino ang pinakapangit? Walang duda, Zia. Tama na, tumahimik kayong lahat. Huwag nyo nang pigilan ang mga bibig, ang taong yon, bumaba. Tumahimik kayo, mga traitor. Ako si Sangkyan, lalaban ako sa inyo. Tama na. Mukhang sobra na ang respeto ko sa inyo. Nairita na ako, Kinhaw. Siya, nakita ko siya noong nakaraan. Nakmik Abzianon, ano, Zinobeaf tu? Zidupeng yan. Nakita ko ang litrato niya sa balita. Ano, nagulat kayo? Sabihin ko sa inyo, ang taong nakatayo sa harap nyo, ay ang tunay na Dupeng, si G. Du. Ang ganda ng manugang ko. Parang ako nung bata ako. Ano ang trabaho ng manugang ko? Nakalimutan niyo ba? Gwapo, sino ka ba?
Pinag-usapan namin ni Papa, sorpresa sana para sa'yo. Tatay, Hindi rin naman lahat ako. Alam ng buong pamilya. so ako lang ang tanga sa pamilya? Gwapo, tignan mo ginagawa sa akin ng tatay ko. Paano ka naging tanga? Tanga. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi ko alam. Zeno ito? Kinde. Zinira Montag ako. Hindi ko kasalanan, kayo ang sakim. Boss, handa kong idonete ang lahat ng ari-arian ko. Lahat. Ako rin, handa ako. Kayo, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Dupeng, lumabas ka. Naghanap ka pa ng tao para magpanggap na ikaw. Ano ba? Anong ebidensya mo na ikaw si Dupeng? Patunayan na ako ang sarili ko. Madali lang. Ipapakita ko lang ang isi ko, okay na. Kailangan ko bang ipakuha ang mga dokumento ngayon? Hindi ka daw nito kapanangkat. Kinhaw, masyadong makitid ang isip mo. Hindi mo matanggap ang kahit kaunting kabiguan, kahit gaano kalaki ang pera mo. Kahit ngayon ay hindi mo nakita si Dupeng. Mawawasak mo rin ang pamilya Kin sa huli. Boss, handa kong isuko ang lahat ng ari-arian ko. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. MS? Lin and Lin Society. MS Lin, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Isa lang. Umalis ka. Boss Lin, ilang dekada na tayong magkakilala. Tulungan mo ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Lahat ito ay utos ng pamilya Kin. Idodonate ko na lahat. Huwag ninyo akong palayasin sa huwadu. Gusto kong pakasalan si Lin Warner. Gusto kong maging manugang ng pamilya Lin. Huwag ninyo akong paalisin. Ang pamilya Sun ng Huadu, binabati ang boss sa walang hanggang pagmamahalan. Dupeng, sabihin mo, may babalik pa ba natin ang nakaraan?